Isang mapagpalayang araw po sa pagpapatuloy po ng ating talakayan regarding po sa pag-aresto under Rule 113. Ang tatalakayin po natin ngayon ay yung nilalaman po ng Section 2. Arrest, how made? So, paano po ba isinasagawa yung pag-aresto? Okay? So, dito po, an arrest is made by an actual restraint of a person to be arrested or by his submission to the custody of the person making the arrest. Okay? So, dito sa definition na to, sa pamamaraang ito, meron dalawang pamamaraan para ipatupad yung pag-aresto. Diba? Sabi diyan, an arrest made by an actual restraint of a person to be arrested. Diba? Ibig sabihin, dito, although pinapayagan yung actual restraint, pero hindi tayo gagamit dito ng excessive force. No? Sabi diyan, no violence or unnecessary force shall be used in making an arrest. The person arrested shall not be subject to a greater restraint than is necessary for his detention. So basically dito, gagamit kayo ng physical reasonable force. No? Hindi po pwedeng aarestuhin mo yung tao, sasaktan mo, kukwelyuhan mo, or hindi naman nanlalaban, sasaktan mo. Diba? So sabi dyan, by an actual restraint of a person, pero nililinaw po ng batas, no? Ang gagamitin lang po natin, reasonable force. No? Hindi po tayo pwedeng gumamit ng dahas or unnecessary force or excessive force. So, maliwanag po. Yung number 2 naman, sabi rito, by his submission to the custody of the person making the arrest. Ibig sabihin, ito po yung tinatawag na voluntary surrender. So, sa pagkakataon pong ito, ibig sabihin po, sumuko. No? Sumuko po yung suspect. Okay? So, yan po yung pamamaraan. Dalawang pamamaraan ng pag-aresto. Modes of effecting an arrest. Okay? So, huwag po tayong malilito. No? So, dito po, sa pag-aresto, siyempre, inaresto niyo yung tao, kasama na po dyan yung mga bagay na pwedeng kumpiskahin or magamit bilang ebidensya laban sa kanya. No? So, sabi rito, objects which may be confiscated from the person arrested. So, ano-ano ba yung mga bagay na yan? So, sabi dyan, number 1, object subject of the offense or use or intended to be used in the commission of the crime. Mga bagay na ginamit, no? O balak gamitin sa paggawa ng krimen. Okay? So, number 2, objects which are the fruits of the crime. So, resulta o bunga ng ginawa pong krimen. Diba? Kung yan po ay pagnanakaw, kung ang ninakaw nila pera, alahas, or what. So, yung alahas na nanakaw o pera na nanakaw, diba? Kasama po yun, no? Sa pwedeng kumpiskahin. Kasi resulta yun eh. Bunga po yun ng krimen. Okay po? O halimbawa, estapa. Diba? Nagnakaw ka, hindi alam ng may-ari ng kumpanya. Later on, yung perang ninakaw mo, di ba? Ginamit mo ngayon sa pagnenegosyo. Di ba? So, yung perang ninakaw mo, ginamit mo sa pagnenegosyo. Lumago ngayon. Yung perang ginamit mo na lumago yung iyong negosyo, ninakaw mo yun. So, fruits of the crime pa rin po yun. So, kung yun ay mapapatunayan po sa ilalim ng batas, sa pamagitan ng isang masusing investigasyon, yan po ay subject for the confiscation. So, yung asset mo, kung yan ay produkto ng krimen, di ba? Yung yaman mo, pwede pong ma-freeze yung asset natin. Okay? Pero yan po ay mga komplikadong bagay na po yan. Okay? So, objects which are the fruits of the crime. Number 3, those which might be used by the arrested person to commit violence or to escape, no? Bagay
na ginamit sa paghahasik ng dahas, terorismo, no? Let's say ganun katindi yung di ba? Or mga bagay na ginamit sa pagtakas o maaring gamitin sa pagtakas. No? So pwede po yang kumpiskahin. Okay? And number 4, dangerous weapons and those which may be used as evidence in the case. So mga bagay na mga deadly weapon, no? So na pwedeng gamitin, 'di ba? Bilang ebidensya sa kaso. Okay? So yan po yung nilalaman ng Section 2, arrest, how made. So kasama po sa pag-aresto, 'di ba? Yung dalawang klase diyan, o modes of effecting o pamamaraan ng pag-aresto, 'di ba? By an actual restraint. Okay? Of the person to be arrested, and number 2, by his submission to the custody of the person making the arrest. Diba? So, doon sa actual restraint, gagamit lang po tayo physical reasonable force. Hindi po excessive force. Okay? Walang violence. Okay? Doon sa number 2 naman, yan po yung tinatawag na voluntary surrender. Pagsuko po yan. Okay po? So, yan po yung nilalaman ng Section 2, arrest, how made. So, sa mga susunod na video po, tatalakayin po natin, hihimayin po natin yung nilalaman pa ng Rule 113. At doon po, yung tinalakay po kasi natin dati, arrest by security guard, yung po ay nakabase pa doon sa Republic Act 5487. So, dito po sa Republic Act 11917, kung ano po yung nilalaman ng 11917 ngayon, titingnan po natin, kukumpare po natin dito sa nilalaman ng Rule 113. Okay, yun naman po ay parehas lang, no? Pero siyempre, para po mas malinaw sa kaalaman ng ating mga security professional, para alam po natin yung ginagawa natin, saan po tayo nakatuntong, no? Dito po sa batas ng pag-aresto. Okay po? So muli, maraming salamat po. Stay safe, be alert, and be aware.